sabihin, mga kapatid. So, worship, ibig sabihin, is outpouring and inpouring of the Holy Spirit. Ano ang ibig sabihin ng inpouring, mga kapatid? Ito po ay refers to a heart-to-heart worshiping the Lord. Ibig sabihin, yung puso mo konektado sa Panginoon. Amen. Yun po ang ibig sabihin ng inpouring. Yung outpouring naman, God going to pour out His presence when His people worship Him in spirit and in truth. So, ang Panginoon, hindi yan basta-basta bumaba sa isang vessel. Vessel, ibig kong sabihin, yung puso natin, container, mga kapatid. Ano ang binababaan ng banal na espiritu? Yung mga nag-worship sa Kanya in spirit and in truth. Sabi sa John 4:24. God is spirit and His worshippers must worship Him in spirit and in truth. So kailangan po bilang anak ng Diyos, lalong-lalo po sa worship team, mga worship leader, kailangan po na meron tayo itong wisdom na ito, na ang pag-worship sa Lord ay hindi lang sa kaganda ng kanta or bagay sa boses ko, kaya gusto ko. Pero ang importante dito, yung goal natin to lead the worship is to mababaan tayo ng Holy Spirit, mababaan tayo ng presensya ng Panginoon. How? In spirit and in truth, open yung puso natin. Kaya po kung tayo po ay nag-worship, na hindi man lang tayo nag-repent sa Panginoon, how the Holy Spirit of God dwell upon us? Kasi God is holy. He cannot dwell into unholy vessel or unholy heart. Nagigets natin, mga kapatid? Kaya minsan naranasan natin ang worship parang ang bigat. Ang bigat kasi there is nakabalandra, ibig kong sabihin there is sin na nakabalandra. Pero meron din po yung time that we are so overwhelmed. Kasi nga po, every heart are ready. Lahat ng vessel natin, container natin is ready na malagyan ng banal na espiritu. Amen? Kaya kapain nga natin ang puso natin kung open para sa Panginoon. Hallelujah. Amen? I-desire po natin. Before tayo humarap sa worship, mga kapatid, siguraduhin natin na tayo po ay nakapaglinis muna. Pray first. Para po ready po tayo, amen, na daluyan ng banal na espiritu ng Panginoon. Nakukuha natin, mga kapatid? Amen. Hallelujah. So like for example, in John 14 verse 4, sabi dito, He who speaks in a tongue edifies himself, but he who prophesies edifies the church. So, ang speak in tongues, dahil nabanggit dito, this is the gift of the Holy Spirit. This is the language of heaven. Kaya minsan, napapansin nyo kami ni Pastor Pearl, we are speaking in tongues sometimes na, ano kaya yun? Parang strange, hindi na naiintindihan, hindi po ba? Pero yun po ay biblical, mga kapatid. Hindi lahat ay naka-receive ng gift of tongues. Pero ano ang ibig sabihin yun? Edify. Ibig sabihin na i-empower tayo sa banal na espiritu. But he who prophesies edifies the church. Prophecy, ibig sabihin yung nagde-declare. This is a church of multiplication. This is the breeding ground of multiplication. This is a soul winners. Yung mga declaration na ganun, that is already prophecy. So, nakukuha natin yung different ng speak in tongues and words of prophecy. Pwede din na let's prophecy every day sa ating buhay, speak positive. Kasi kung ano po ang sinasambit natin, there is power in the air na magkatotoo. Kaya po kapag in negative way mga nagka-curse, nangyayari kasi may power yung salita natin. So mag-iingat po tayo sa ating mga pre-prophecy or dinideclare kasi magkatotoo. I'm
only telling this word, but also for myself. Amen. We are all learning here. No exempted. Amen. Amen po ba mga kapatid? So like example, si Kim Walker. Alam natin si Kim Walker, yung sa Jesus Culture na worship leader, di ba? Mahilig siyang mag-exhort. Mahilig siya na sa middle ng kanta or sa bridge is nag-e-exhort talaga siya. She is singing without the lyrics. Kasi nga, yung kinakanta niya, yun yung written or love letter ng puso niya na gusto niyang sabihin sa Panginoon. One time, I was Bali as a worship leader kasi sinabi nila, bakit ikaw kumakanta ka na wala sa lyrics? Hindi ko rin naman sila ma-blame kasi syempre, different church na hindi naman tayo pareho. So, I just explained with them that yan po ay free worship. Ibig sabihin, we are singing in the spirit na yung puso natin is na overwhelmed. So, yung nagbibigay ng lyrics or yung tono is Holy Spirit, hindi sa akin. So, habang ginagawa natin yon, lalo tayong nakukonect sa Panginoon kasi we are already out to our comfort zone. Ibig kong sasabihin, yung comfort zone natin na outer, pumupunta na tayo sa inner court hanggang sa Holy of Holies. Yun po ang logic ng free worship. Kaya po I am explaining to you para po we do in step by step, hindi naman yung one step na kaya mo na agad. Hindi po. Ako po is na-train po ako dito na hindi alam agad. Na yung anointing lang ba ng Panginoon kapag makita niya kasi na you are ready, He will anoint you, hindi yung pinag-aralan mo. No, ay tutularin ko kasi paano na kaya ginawa? Pwede rin yung parang may idea tayo pero yung tularan mo talaga na perfect na ganun. Hindi kasi magkakaiba rin tayo ng anointing or way na binigay ng Panginoon. Amen? So, ini-explain po natin yun para po gusto rin natin na tayo po ay mag-elevate sa ating worship, mga kapatid. Because, as a child of God, hindi po tayo mag-stay na stagnant. Kailangan po tayo po ay mag-elevate. Yun po ang ginugusto ng Panginoon. Baby Christian to matured Christian. Amen po ba? Hallelujah. Ngayon po, may nakita po tayo dito sa ating main verse na bilang isang worshipers or believers of God.